isang malayong nayon, napapaligiran ng tuyot na lupa at matitinding araw. May isang matandang ama na may 2 anak. Parehong malalakas ang katawan, ngunit mahihina sa gawaing bahay. Sa gitna ng tagtuyot, isang lumang balon ang magtuturo sa kanila ng leksyon na babago sa kanilang buhay. Si Mang Isko, isang balong magsasaka, ay kilala sa nayon bilang masipag at marunong sa lupa. Ngunit ang kanyang 2 anak, sina Berto at Kiko, ay kabaligtaran niya. Laging tulok sa umaga at abala sa larong baraha sa gabi. Tuwing umaga, habang si Mang Isko ay nagbubungkal ng lupa, tanaw niya ang 2 anak na nakahiga pa sa papag, humihik. "Ama, mainit pa! Mamaya na lang kami tutulong," sigaw ni Berto. "Isa pa, wala namang ani kahit magpakapagod," dagdag ni Kiko. Napailing na lang si Mang Isko, hawak ang kanyang likod na sumasakit na sa pagod. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw na halos wala ng lasa, nagsalita si Mang Isko. "Kung ako'y mawala, paano kayo mabubuhay? Hindi habang buhay ay may magpapakain sa inyo." Ngunit ngumisilang si Berto. "Ay tay, baka may iniwan kang kayamanan dyan." At tumawa si Kiko. "Oo nga, baka may balon ng ginto sa likod ng bahay." Tahimik si Mang Isko. Ngunit bago matulog, iniwan niya ang mga salitang, "Sa ilalim ng lumong balon sa likod ng bahay, naroon ang tunay kong kayamanan." Kinabukasan, hindi na nagising si Mang Isko. Tahimik siyang pumanaw sa kanyang banig, may ngiti sa labi. Nagluksa ang nayon, ngunit ang magkapatid, bagamat nalungkot, ay hindi mapigilan ang pag-usisa sa kanyang sinabi. "Tara na sa balon," bulong ni Berto. "Baka nga may ginto roon," tugon ni Kiko. Dali-daling nagdala ng pala at timba ang magkapatid. Inalis ang lumang takip ng balon. Ngunit walang laman kundi putik at tuyong bato. "Hindi ito balon ng tubig, kundi balon ng kasinungalingan," sigaw ni Kiko, galit. Pero may nakita silang sulat sa ilalim ng takip. "Ang tunay na yaman ay nasa ilalim ng tiyaga. Hukayin nyo ng malalim, doon nyo kumuling makikilala." Nagkatinginan ng magkapatid. Sa kabila ng inis, nagpasya silang maghukay. Isang araw, walang nakita. 3 araw, napuno ng pawis ang kanilang likod. Isang linggo, lumalalim na ang balon. At sa paghuhukay, natagpuan nila ang malambot na lupa. Dito nagsimulang sumirit ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Malinis, malamig, buhay na tubig. Muling nabuhay ang kanilang bakuran. Nagpatubo sila ng mga gulay. Tinuruan sila ng mga kapitbahay na minsang kinaiinisan nila. Sa araw-araw na pagtatrabaho, unti-unting nawala ang tamad na anyo ng magkapatid. Tumibay ang kanilang katawan at higit sa lahat, tumibay ang kanilang loob. Makalipas ang ilang buwan, ang dating tuyot na lupa ay naging isang luntiang hardin. May mga palay, gulay at prutas. Ang balon ay naging sentro ng irigasyon ng buong nayon. At sa pader ng balon ay inilagay nila ang isang lapida
na nakasulat, "Ito ang balon ng tiyaga. Itinayo ng ama, pinalalim ng 2 anak, pinagyaman ng pagbabago." Ngayoy may sarili ng tahanan sina Berto at Kiko. Hindi na sila umaasa sa iba. Tuwing may batang tinatamad sa nayon, ikinukwento nila ang tungkol sa mahiwagang balon. At minsan, sa kalmadong gabi, pakiramdam nila'y naroon si Mang Isko. Tahimik na nakatingin, nakangiti sa 2 anak na ngayoy di natamad, kundi tunay ng lalaki. Aral ng kwento: ang tunay na kayamanan ay hindi nakabaon sa lupa, kundi sa puso ng taong handang magbago. Walang mahiwagang balon na mas mahigit pa sa tiyaga at sipag.